Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Magandang Tanghali. tanghali. Magandang hapon. Yan. Magandang gabi. Magandang Oo. madaling araw. Yan. At hindi ko kami sa ibang planeta ha, kasi nung nakaraan, sabi ni Dodi, pati ibang planeta. Binati. Oh. Oo. Dito lang ko tayo sa Pilipinas. Ricky Ayan. Rivera po. Dodi Lacuna lamang po. At welcome po sa Totoo Totoo lang. Yan. Sa totoo lang. Ang topic ko natin ngayon, kasi next week, ay Commemoration commemorate na naman natin yung na ang EDSA. EDSA People Power Power. Revolution. Revolta. Okay. May mga ko-correct lang kami mga impressions, no? Tungkol sa EDSA. Pero bago lahat, no? Nice kong tanongin si Dodi. Kasi si Dodi, at that time, he's a direct participant of the first EDSA. Ako naman kasi second EDSA ako eh. Pero, I was a participant of the second EDSA as a reporter. Kasi matatandaan nyo, sino ba yung second EDSA? Ito po yung panahon nung kay ERAP. Kay ERAP. Impeachment trial po ni ERAP. Oo. Ayan, na hindi natuloy. Bago- Naputol. Ayan. Oo, mga January yun eh. Di ba? January 18 to 19. Dapat to, ako yung nasa desk lang. Pero dahil konti lang tayo nun, so pinalabas mo na rin ako. Pero sa totoo lang, may penalty ho kasi ako no, kaya ako nag-desk eh. Na pagkamali. Ikaw bala naka-death noon? Oo, di ba sabi mo Nung sa EDSA akin, dos? huwag kang lumabas ha, huwag kang muna lumabas dahil... Dalayo nga pakobera ni Presidente Ega yung Kaya EDSA. nga hindi ako pinalalabas. Pero pinalabas mo rin ako. O, later on na. Later on, mga tanga-tanghali, mga 10:30. Si Buddy Lopa nga, our reporter, di ba? Sa senior Oo. reporter siya, was not supposed to cover the... There's a total Tama. for the EDSA. Pero kung nag-cover ako ng Malacanang. Was not supposed to cover. Oo. Nung nag-cover ako, nung nag-live kami, ako yung nag-live na papaalis Alis na si ERAP. Kasi nga, papunta yung mga tao doon sa gate. Sa gate yun. Ang 16 nun, natatanda ko pa nga General Maganta yun eh. Anyway, yun yung EDSA 2. Okay? Na nauwi sa 9 years ni Gloria Macapagal Arroyo. Na walang nangyari, bumaksak ang ekonomiya, etc. etc. Had we allowed siguro ERAP no, to complete the term, maaaring hindi. So, had Chief Justice Davide allowed the process to go on? Hindi, inabort nila eh. So, Inabort. parang i-violate nila yung batas. Diba, Richard? Parang violate din yung Totoo impeachment naman. process na mandated by the Kaya Constitution. na-invento yung tinatawag. Tapos ang pumalit nga, nag-EDSA 2 pa kayo, di ba? Oo. Tapos ang pumalit si GMA. At sinasabi Kaya nga ni Richard na ano nangyari nung kay GMA? Di ba mas lalong lumala? Ano ba? Oo nga. Mas lalong lumala ang Sinabi bayan ako natin nun. problema. Kaya nga naging Diba? bahagi din ako ng impeachment ni Gloria. Mhm. I was the last to sign yung last impeachment na ang namuno nun si Joey De Venecia III. Okay, so ganun ho yun. So yung EDSA. So ibig sabihin, tignan natin, may mga epekto ho ba to? Yung EDSA na una, 86. Wala pa ako noon. Kumbaga ako ay high school. Pero si Dodi, direct participant naman ng EDSA Parang Uno. pinalayo mo yung edad ko talaga. Sinabi mo, high school ka lang eh. Di ba? Hindi, high school naman ako. Ako naman nasa college Ako na- lang no. Nakikita-kita lang kita noon. Habang nanonood ako ng Mazinger ng RPN 9. Pinanood mo ako sa Pinapanood kita noon. TV. Oo. Pero ang maganda doon sa Channel 9 noon, yung mga Marimar, Ay, Marimar. Yung pinabili ng katol. Una-una ang Channel 9 dun eh. Oo, Diba? no. Yan ang Marimar. pala. Pero bago pa ho yung Marimar na yun, sikat na talaga ang RPN 9 noong panahon na yun. Kasi alam mo naman kami mga bata, nanonood kami mga old films nandun. Diba? Pero hindi yan ang topic natin ha. Ang topic EDSA natin, 1, EDSA 1. kung tanongin kita kung EDSA 1. biyang a direct participant nung EDSA 1, ano bang naging ibig sabihin sa'yo ng EDSA? Nung panahon na yun ha? Nung panahon na yun. Ayun, nagbig sabihin sa akin nung EDSA, umaasa ako na talaga mawawala na sa posisyon si Marcos. Kwento mo muna sa kabagaling. Ay, galing ako dun actually galing ako sa Channel 9 nun kasi wala namang, yung mga reporter kasi nung kalahati ng kami, ng mga reporter, ay mag-cover dahil nga may masyadong mahigpit ang constraint or restriction sa Bakit Malacanang. may kwento na ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag recover kami, dapat talagang pabor kay Marcos. Kahit na iba nakikita mo. Ay, kaya nga di kami nag-cover para di na lang namin makita, di ba? Kaya nag-cover. At saka yung uncertainty ng mga reporters noon na medyo di nga naman tama, di ba?
Na-uncertain reports kung anong mangyayari, magkakagulo. Tapos ano mangyayari sa channel na nandun kami sa loob. Eh, ba't nakita ko nung dati meron kayong kuha ng sa bawat kampo? Ay, baka mga kuna yon, mga military kuna. Ay, di, meron Hindi, may nag-cover sa meron Channel kayong 9, no? Pero di ako kasama doon. Ay, hindi ka Hindi ako kasama nun. sa coverage ng EDSA 1. Ibig sabihin nun, kuha lang, pero walang reporter sa ground. Walang reporter. Karamihan ng mga reporter. Eh, sino ba ang station manager nun? Si Frankie, yung nasirang Frankie Abaw Jr. Oh, yun, mabait yun. Frankie Abaw Jr. Frankie Abaw. So tama sabi mo, Bibigay ng pagkain. witness ako, bystander. Bigyan ng Tsaka di naniningil yun. Oh, Kung di nagkautang ka sa naniningil. kanya, pag yan malaki, di ka dinimamba. Siyempre, dahil pera. Bless his soul. Sasabihin ko sa bless his soul. Anyway. Oo nga. So bystander talaga ako noon. So nandun ako, Richard. Oo. Mismo doon sa lugar na yun sa Paano ka nakarating doon? kanto ng Eh, ano. layo ng RPN 9 ah. May kotse ako, may sasakyan ako. Anong kotse Nagpark mo ako doon sa bandang Green Hills ba? Bandang doon sa Lasal. Nung nagpark ako doon, Layo nun ah. Ay, hindi. Sa may... hindi. Oo. Ortigas, Eric Paano ka na- Ortigas. Ano na yun? Kumbaga parang kanto yun ah. Kung Lasal. Ortigas, malapit lang, lakalaka. Really? Lahat naman naglalakaran na noon eh. Oo nga. Oo, lahat. Hindi. At that time, Natatandaan ko wala pa nga, mga brother. building. Natatandaan ko noon, nung napinar ko doon, nung Oo. araw na pinar ko, nung nag-Comelec walkout ba yun? Basta yung unang EDSA. Nung Oo. pumunta ko yung EDSA, Oo. doon ako nag-park. Nung unang araw. Ba, may nagbumuhos na ano? Binuhusan yung kotse ko ng pintura. Oo, bakit? Gaya, di ba? Yung mga... Marcos ka naman nun. Pro, ewan ko, di naman nakalagay doon. Pro Marcos ako. So, Oo. iniisip nila na talagang Anong Anti-Marcos. pintura? kulay puti. Ako ulit puti. Oo. Tama-tama yung kotse ko, kulay puti rin. Kaya Oh, di okay lang. depression. Para Okay lang. nahilabusan. Oh. Okay. Thank you, ah. Oo. So anyway, hindi yung mismong EDSA na yung may kuna. Oh. Ako umaasa doon, talagang Nasaan ka doon? aalis. Saka galing. Galing ako sa Channel 9. Ba't ko matanda? Tagal na ako sa Channel 9. So nagkotse ka magmula Channel 9. Pinar ko doon sa Green Hills area. Dali, mabilis Sa lang, ano, Ortigas. kasi walang traffic. Walang traffic eh. So nandun ako sa kanto, brother. Nandun sa kanto ng Ortigas sa EDSA. Oo. Wala pa mga building yan, di ba? Oo. Tama ba yan? Wala pa Robinsons? Wala pa, Tama wala ba? pa. Nandun yung mga tangke. No? Nandun Wala. ako, lumalabas yung mga tangke. Pero merong ano Richard? doon. Para Merong parang kainan. lupa. Natatanda mo ba yun? May kainan yun doon eh. Doon sa Nakalimutan kanto. ko na kung ang... Doon sa kanto. So lumalabas yun. Andun ako, at that time, na lumalabas yung mga tangke at nakinarang ng mga madre at ng mga estudyante. Di ba Oo. naglalagay sila ng ano? Eh, hindi ka naman umarang doon. Hindi ako humarang eh. Bakit? Hindi, nanonood lang ako eh. Mali, masagasaan pa ako no, kahit Oo bago nga. tumakbo yung mga tangke. So anyway, so nandun Nabagal ka, din tapos ko, dumami maglakad na yung mga tao. Oo. O tapos, Nandun ako. ano nangyari? Hindi ka pumasok sa kampo. Sana ako- nagpakilala ko, Dodi Lacuna, pwedeng interviewin. Baka ikulong ako eh. Mga Hindi, karamihan doon, di ba? Mga rebel soldiers, mga Oo, kalkalaban ng marami. gobyerno. Sino mga ba yung mga? Si Gringo. Si Enrile, sino nandun? Si yung lumabas, yung galing sa ano pa? Yung Oo. si Colonel, yung sa Air Force, galing ba ng Tagaytay? Si ano? Galing ba ng Tarlac yun? O galing Basta marami sila eh. nag-defect. Yung nag-defect, yung major defector. Oo. EDSA ba yun? O EDSA, ano? So hindi ka pumasok doon sa ano? So nandun ka lang Hindi sa ako labas. pumasok ko. So ano naalala mo noon? Masaya ba? Parang piyesta? Masaya, parang piyesta. Pero nung lumabas yung mga tangke, naging tensyonado yung sitwasyon. Okay. Dahil lumabas sila eh. Tapos, Eh, ba't ba humarang ikaw? yung mga Ba't ka ba madre. nandun in the first place? I just want to be part of history. Kasi alam ko Paano mo historical nalaman na development. history yun? Alam ko eh. Siyempre, mawawala si Marcos. Sa mga Ibig tao, sabihin, di alam ba? mo na, at that First time. time, di ba, magkaroon ng ganong kalaking people power? Magkaroon ng ganong Oo. mobilization, di ba? Na Hindi, people nung power. panahon ng ganong pagkamatay ni Ninoy, malaki rin yun. 1983, no? Nung binala si Ninoy. O, nung kay Ninoy naman, nag-cover ka na. Hindi ako nag-cover. Nag-cover ba kami noon? Hindi kami nag-cover. Nag-cover kami, nakalimutan ko na eh. Anyway, Pero may bisita ako doon kay Ninoy. Pumunta ako sa Nakita Examiner mo mismo Street. yung- Nung first night. First ba? Second night. Oo. Kasama ko pa nga si Vic Salta eh. Ako naman, pumila ako kasama ang lola ko. Pimila ako pimila ako Pumila doon sa bahay, wala pa siyang pila. Sa simbahan pimila ako, Santo Domingo. Santo Domingo yun. So umaasa ako, Richard, nawawala talaga si Marcos. At umaasa ako pag nawala Kumbaga si may Marcos. feeling na kayo na mawawala Oo. si Marcos at the time. May feeling Bakit? na kami. Hindi, may mobilization kasi nakita ko. For first time in my life, nakakita ko doon lang ako nakakita na nakamalas sa maraming tao eh. Na against the government ha. Doon ako Hindi kami nakamalas naman, sa malaking- yung Kayo. lola ko, nagulat kami. Kasi, nandun si Enrile. Alam naman namin si Enrile talaga malapit kay Marcos. Di ba? Mhm. Kaya lang, yun nga lang, yung lola ko kasi maka-Marcos yun. At saka malaking Medyo bagay. nagalit. Malaking bagay na isip ko na si Enrile,
timiwala mula kay Marcos, Oo. dala niyo military or most of it, di ba? Doon marami Doon, nagkaroon na naglaki ko. Isa major factor na sa pag-alis si Marcos. Sabi ko, tapos na ito. Hmm. Tapos, di ba, isa-isang, wala pa yatang defection nun eh. Nagde-defect na ba yung mga military commander nun? So, para may feeling ka na natatapos na at the time. So, shortly after, nung nanalo na, nawala na si Marcos, etc., anong inaasahan mo nun? Nasahan ko na, mababalik ang mga democratic institutions. Napalitan ba yung, sa RPN ba, napalitan yung head nyo? Nainisip ko, babalik ang election. Mm. Tama. Yun nainisip ko, brother. Talaga na-project ko, babalik ang election, magkakaroon tayo ng demokrasya. Pero syempre, hindi ko ba naisip na yung dayaan sa election, bilihan ng boto, yung lalong maging lipana, di ba? Pagkaraan na EDSA. Ano yung tanong mo? Bago... Hindi, teka muna. Yung RPN at that time, private eh. Private, Under kay Kay Benedicto, Benedicto. owned by Benedicto. Kailan siya naging government? Anong tinake over ng Cory government, ng Cory Kailan? administration? Right after EDSA. Right after EDSA. Right after EDSA ba? Parang meron pa yatang time yun eh. Right after EDSA. Kasi naging parang bahagi yan ng deal ng mga Benedicto with the Aquino administration. Hindi, sa Channel 13 yun. Sa Channel 13 ba yun? Yung may deal sila na pag sinurrender yung mga assets ni Ambassador Benedicto. Hindi ba nakasama RPN doon? Hindi kasama RPN. Initially kasama RPN. So meron kaming siguro after EDSA, nung nanumpa si Cory, mga 1 month pa lang, wala pang 1 month, meron na mga bagong administrator sa amin, bagong mga officers, tinakda ng Malacanang, meron kaming karuan ng bagong board of talagang administrators. take-over. Sinequestered kami. Di ba? Major sequestered company. Oo. Channel 9 and Channel 13. May nakita ka naman pagbabago. Saan? Actually, Doon sa RPN, sa profession ng pamamahayag nung panahon ni Cory. Hindi, sequestered kami, tapos considered kaming government controlled. Controlled din para kami na Malacanang, nag-iba lang ng amo, nag-iba lang ng Kaya ibig sabihin, meron nagpapatakbo pa rin sa amin. bawal. May mga restrictions pa May rin. mga restrictions. Pero hindi naman ganun kahigpit on time ni Marcos. Ay, hindi. Kay Cory na, kay Cory. Hindi kay Cory. Anong inaasahan mong pagbabago nun? Gaganda pagpapatakbo ng Channel 9. Siyempre, may personal attachments ako sa Channel 9. Actually, magandang pagpapatakbo nun eh. Hindi, inisip ko lang, brother, na pagiging may favorable continuity sa operations, saka sa marketing, saka sa programming ng Channel 9. Pero nung sinequestered nga, kinuha nilang mga opisyal sa board at saka yung mga officers, hindi wala naman talagang karanasan sa industriya ng broadcast, sa public affairs at So saka sa yun ang naging marketing. negative consequence, di ba? Which led to eventually nawala ng konting revenues, di ba? Kasi political yung nature ng appointments, di ba? Okay. Sa mga sequestered So we look agencies. back, no? And then ano assessment mo naman kasi paparating na tayo dun sa February 25 next week. Anong assessment mo? May nabago ba? Una, wag na tayo dumayo. Doon na lang sa profession natin, sa media. Na sa ngayon. So you're talking about 4 decades, di ba? 4 decades of Halos 4 decades. of different administrations Mm. belonging to six presidents po yan. Oo, 4 6 presidents. decades. Ano ibig sabihin? Tayo mga Hindi, nagtagabagbalita. ngayon. Yung state of the media ngayon. Ang state of the media po ngayon ay di ba nakakabaliw? Parang state of the news media ay disappointing. Mm. Di ba? Actually, naganap yan noong panahon ni Duterte. Kasi nga po, lang siguro. the forced closure of ABS-CBN, so nagkaroon ng chilling effect yan. Alam niyo naman yun, di ba? Kaya karamihan ng mga taga-media ngayon, kasamang independent media, ay parang pigil sa pagbabalita. Pero tayo hindi. Kami po ni Richard ay hindi po pigil. Dito sa Impact, wala kaming kapigil-pigil dito. Kasi wala, in the first place, wala man tayo ang sponsor. Hindi tayo nagpapasponsor. Pero sa isang Pero kahit na may sponsor tayo, kung ano yung tama, yun ang kung ano papahayag totoo, natin. correct. Kaya Kasi may walang pakialamang sponsor sa mga Wala. sa Wala content dapat. ng programang ito. Wala dapat kasi editorial yan eh. Pati isipin mo kung ano yung nakikita natin, yun yung sasabihin mo. Di ba? Hindi po pwede yung nakita mo, pero dahil may sponsor ka, hindi mo nababanggitin. Mali yun. Diba? Ang problema rin sa EDSA, di ba? Kaya nagkaroon ng ganyang dysfunctional, di ba? Dysfunctional governance si Presidente Cory.
hindi nagkaroon siya ng pusong balansehin, di ba, yung problema ng bayan. Kung Correct. masyado siyang kampi sa mga leftists, di ba, alam naman natin yun. Oo. Pero medyo, di ba, tinalikuran niya ang mga rightists, di ba, ang military, Oo. dahil yun, sinisisi niyo yun sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. Hindi, pati hindi lang dun sa right spectrum yun eh. Ang analysis ko naman niya, kaya medyo, hindi kasi na-institutionalize yung mga gains ng EDSA EDSA. people power. Na nireflect Doon sa, ng mga taga-EDSA doon sa 1987 87. Constitution. For example, yung anti-dynasty law, hanggang ngayon wala pa. Kaya leche-leche yung ating party system ngayon because wala na institutionalized na political party. Dahil nga, walang anti-dynasty bill. Kaya yun yung isa sa mga glaring, no? At ang pangalawang glaring, yung pagbabalik ng mga oligarkiya. No? Dahil yung Aquino and Cojuangco families, oligarkiya yan eh. Diba? So, nung panahon ni Cory, alam na uno natin nangyari, yung kanyang pinsan, si pinsan ba o kapatid? kapatid. Kapatid na si Peping, si Peping ang nagmaniobra ng lahat. Kaya nagkaroon ng split ngayon yung political movement at that time. Laurel umalis, si Enrile umalis. Dahil nga, ang namutawi pa rin interest ng mga mayayaman. Mga oligarchs, mga Oo. aristocrats. Kaya wala nangyari. And even sa EDSA 2, ganun ang nangyari. Di ba? Yung, Si Edson Dos, kumbaga, napalitan nga si ERAP, di ba? Pero sa GMA ang pumalit. Di ba? oh, Iba naman, interest nila. iba yung naman namutawi. pamilya ang namayagpag. Correct. Oo. So sana, may mga sabi-sabi na baka ito daw, kasi yung demokrasya natin mukhang unti-unting lumalamlam. So baka may Ang ganda naman ng posibilidad na lumalamlam. Parang lumalamlam. lumalamlam. Yung, Nanghihina. oo, nagtitim. So, Malungkot, Malungkot. may mga nagsasabi na baka bumalik tayo doon sa ganung autocratic na Autocratic rule or regime. sana wag naman. Kasi marami naman pwedeng gawin ng mga Pilipino para mai-correct. At isa ito sa mga dapat gawin, lalo na itong sa bagong kongreso, patupad nyo na yung anti-dynasty law, yung bill. Aprobahan nyo na yan. Ikalawa, yung land use, nandun yan sa konstitusyon, pero hanggang ngayon wala pa rin. No? At may mga iba pa. Kasi kung susundin lang, wag na, kasi, Dodi, ang naging problema kasi natin, ang naging discussion kailangan ba natin palitan yung governance system, ibig sabihin from a presidential to a parliamentary. Hindi po yun. Hindi ang mo problema. kailangan yun. Hindi kailangan kasi ang kailangan ho natin dapat ipatupad muna natin kung ano yung nasa konstitusyon. Kasi yung konstitusyon na yan po ang mga gumawa niyan, yan po yung mga nagsakripisyo para magkaroon tayo ng EDSA People Power Revolution. At dun yung mga pangarap nila, yung mga panaginip nila, isinapapel nila yan sa 1987. Hanggat hindi nagagawa yung mga nandun sa 1987 Constitution, patuloy ho tayo magiging ganito na walang improvement. Pero ano asahan mo naman, Richard, doon sa mga nakaupo dyan sa House of Representatives na babaguhin yung wala na. batas o maglalagay Nakita ko naman kung against ano political dynasty. Sila mismo yun Precisely. Sila mismo yung nangunguna sa political kaya wala dynasty. akong pag-asa dyan. Kaya ang tangi na lang, marami nga nagsasabi, laskuran nyo na itong eleksyon. Kapag hindi na correct yan, yung mga botante, bumoto pa rin sa mga nagsasayaw, bumoto pa rin dun sa, kunyari, yung mga nag-protekta ng mga inaapi, pero nangaapi pala. May ganun Diyan sa mga kumakandidato, yung mga nasa survey. Na kunwari pumupunta Sabi niya, meron dun sa kanyang billboard, nakita ko no, champion ng mga inaapi. Sir, kapag nalaman nyo lang mga botante, mga kapanalig, na itong taong ito ay maraming inapi, ewan ko kung maniniwala kayo dyan. Tapos meron pa dyan, babae, ang ganda-ganda. Pero yung kanilang mga kumpanya, sila pa naging isang kalan para walang tubig yung karamihan ng mga Pilipino. Ano sa pagka-senador yan? Pagka-senador, no? Re-electionist ba yan? Hindi, bagong tumatakbo. Yun. So wala akong bago sa kanya, wala Ang sinasabi mo, marami pa ho dyan. dapat paliwanagan yung kaisipan ng mga botante na pwede naman yung iboto siguro yung ganyan. Sinasabi nga ni Richard, hindi naman kailangan yung mga sikat na yan at mga prominente, pero hindi na talaga alam ang kailangan mga Itong panawagan natin. Diba? Mas maayos pa yung mga pagkatao ng mga walang mga pangalan sa Sa totoo lang, gawin nating EDSA People Power ang May 9, 2025 elections.
Okay? Yan na yung last chance natin. Dahil pagkatapos yan, di mo alam kung mabubuhay ka pa ng 5 taon o 3 taon di ba? So, ang last chance po natin, mga kababayan, Pag sinasabi mong lasura natin, maaring talagang yung babala mo, kung gusto binanggit mo mo talaga kanina, pagbabago, magkaroon ng- gawin mo sa May. Huwag mong iboto yung mga hinayupak na yan na wala naman talagang visa at wala naman mga talino talaga yan. Di ba? otherwise, Gagawin mo senador. Dahil otherwise, na sumakay sa kabayo o kaya nagsayaw. Di ba? otherwise, babalik tayo, yung pangamba, baka maging, Baka mga maging autokratiko totoyo, na maging po. autokratiko ang po tayo mamuno. gobyerno. Kasi Magkaraan po, no? nakikita ko ng mga elites ngayon kung how powerless we are. Oo. At unbridled na yung corruption dahil walang nagsasalita. Tama po sabi ni Richard, dati po hindi ganyan pero po lumala po yung ganyang paniniwala nila na totoo, na wala na tayong magawa. Wala Sa harap na kayo ng kalapastanganan. Yan ang akala nila. Pagnanakaw. Yan ang akala nila. At Dahil nabusalan na nila ang media Yung Port Estate, yung isang institusyon na dapat sana. paano lang mabubusol? Dahil may yung mga may-ari ng mga malalaking media. nabusalan na. Nabusalan na. Kahit Iba na ang mga may-ari. manood kayo ngayon. Makapangyarihan na ang mga may-ari ng media. Manood kayo ngayon sa mga TV, etc. ninyo. Tignan nyo, meron ba mga expose dyan? Ang dami-dami nangyayaring corruption ngayon. Ni walang Di ba channels, lumalabas. di ba ang GMA7, di ba may mga expose yan? Di ba nangunguna sa Saan? expose yan dati? Ang GMA7? Ang expose nila maliliit. Yung mga maliliit, mga holdupper, yung mga etc. Yung mga malalaking holdupper, sa gobyerno natin, meron. Hindi na i-expose. So. Wala, ang dami-dami dyan. Parang namimiss mo parang di ba nakakamiss si Mike Enriquez? Di ba yan talagang Yes, Mark Enriquez. investigador na talagang seryoso sa Isipin nyo na lang advocacy, di ba? Kayo, ito na, last na to kasi konti na lang yung panahon natin. Tignan nyo na lang yung mga daan natin. Alin? Ang mga daan, kalye. mga kalye. Okay. Pag sa gabi may nakita ko kayo mga cat's eye. Kita nyo yung cat's eye na yan? Ang dami-dami. Tanongin nyo yung mga mayor ninyo at mga regional director ng DPWH. Magkano yung isang cat's eye na ganyan? At malalaman nyo kung gaano kalala ang korupsyon. Ito pa isa. Hindi lang yung cat's eye. Yung sa Kimagalo, in-expose yun sa Baguio. Yung mga, Hindi lang yan. Pagka kayo lumiliko ng ganon, may makikita ko kayo na parang mga plastic na mga bilog na ganyan na nandiyan sa mga palibot na ganon. Tanong nyo ninyo sa mga mayor ninyo, sa mga governor ninyo, sa mga congressman ninyo, magkano yung isang ganyan? At malalaman nyo kung gaano kalala ang korupsyon. Ito pa isa. Wag na natin palayin doon kasi pupunta pa sila sa daan Barangay ho ninyo, magkano binibigay na akap at yung tupad. Tignan nyo na lang ho doon. At ito pa isa. Ano sinasabi? Yung barangay, parati tumatanggap ng akap at tupad. Ito pa isa. Ang Ito tanong mga doon, kababayan ito pa isang sintomas niyan. Punta ho kayo sa health center. Pag kayo hindi kayo binigyan ng medisinang libre, yung mga libre, ang dami dyan. No? Na nasa formulary, nililibre ng pamahalaan yan. Pag yan, wala, sinabi sa inyo ng barangay, hindi, wala na supply, etc. Doon mo makikita kung gaano yung korupsyon ngayong nagaganap. At meron doon tayong kapangyarihan. Ang kapangyarihan natin ay doon sa pagboto ng tama. Iboto na ho natin yung mga tama, wag yung may tama. Ayan, tama po yun. Boto po natin yung mga tama. Ano sabi mo? At walang tama. Huwag natin iboto yung mga may tama. Ayan. Bumoto po tayo. Naggangabayo. Bumoto po tayo ng tama. Huwag po natin iboto yung may mga tama. Yung Tama yung inaaliw lang tayo kada eleksyon. Pero pag nakaupo na sa Senado, wala nang gagawin. Maghihintay ng lagay. Wag yun. May kabawi naman kasi. Sa totoo lang. Maraming salamat Sa totoo lang. Maraming salamat po. Maraming salamat po.